Nanawagan sa kanyang kapatid, alam naman natin na talagang walang patutunguhan yung kanyang hiyaw. Dahil ito ay drama-rama lamang dahil wala naman siya malinaw na intensyon. Kaya nangangapa siya sa kadiliman, sa dilim ng kanyang pamilya. Okay, ang sabi niya dito mga palangga ay statement of Senator Amy, nakalagay dito. May nabuti ko munang maghahanap ng mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, lahat kami ay nangangapa sa dilim. O, di ba? Nangangapa daw siya sa dilim, mga palangga. Tama ba ito? Maniniwala pa ba kayo sa isang Amy Marcos na kung saan alam niya adictus benedictus ang kanyang kapatid? Pero tahimik pa rin siya. At wala siyang ginawa kung hindi magtakip, magbudol ng magbudol. Bakit na sinasabi itong wala siyang makitang mga dokumento? Anong ibig sabihin niya na wala siyang makitang dokumento, mga palangga? Nasa kapangyarihan siya. Nasa Senado siya. Meron siyang access sa mga documents na ito. So ito ay mga kasinungalingan at mga drama-rama. O, sabi niya dito, walang mga detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Ang tanging galing magdrama ni Senator Amy. Kaya huwag kayong magpabudol. Wala siyang hawak na datos. DSW lang daw chuchu-chuchu, mga palangga. Magpapaniwala pa ba kayo dito? Magpapaniwala pa ba tayo dito sa pambubudol ni Amy Marcos? Sinasabi niyang wala siyang detalye, na nangangapa sa dilim. Wala siyang konkretong impormasyon. Hindi ba bilang senador, paulit-ulit natin ito sinasabi, meron siya dapat kakayahan. Meron siyang access sa mga deliberation eklabos nila, yung mga dokumento doon lahat, meron siya noon. So kaya nga ang title natin, Hiyaw sa Dilim. Ang title natin kay Amy Marcos, ang sa pelikulang Hiyaw sa Dilim. Suntok sa buwan na wala namang patutunguhan. Nagtatakip, kunyari, concern sa inyo, pero hindi yan ang totoo. Ano sinasabi niyang wala siyang detalye? Kung totoo may malasakit siya, nangangapa sa dilim. Mahal niya kayo. Mahal niya ang taong bayan. Dapat, bago siya nang sulat dito, iginigiit niya, ini-insist niya na, kailangan ko, tignan ko muna yan. Although, yun nga, hindi daw siya pumirma, diba? Wala ba siyang capacity as a senator para kunin itong mga itong mga dokumento na ito, itong mga datos ektabush na ito? Puro pagtatakip, puro kasinungalingan. Sabi niya, ganun pa man, sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako pumirma sa kahit anong papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong ang magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang dito sa AKAP na tinutulungan ko na. Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? Diba? So yung mga drama, diba, yun ang palusot. Hindi naman pumirma si Amy Marcos dyan. So wala siya, labas siya dyan. Strategy niya yan. Tactic niya yan na hindi niya nalagay yung perma niya. Diba? Para kunwari, labas ako dyan sa controversial na yan. Yung national budget na yan, diba? Wala akong kinalaman dyan. Kasi hindi naman ako pumirma eh. Hindi ba dapat, bilang isang senador, susuriin mo lahat. Hindi ka man pumirma, bago ka sanang, dapat kang pumirma, pero dapat susuriin mo at mayroon ka dapat na boses. Exactly. Na ito, hindi po pwede yan, diba? Hindi mo pwede. So, hindi ako pumirma dyan eh. Tawag dyan sa Tagalog, iwas pusoy. Iwas pusoy ako dyan. Kaya, di ba, inaatake yung PhilHealth, budget, yung AKAP, yung ayuda nila, and everything. So, doon mo makikita, mga palangga, ito ay drama-rama lamang. Pelikulang hindi tatabo sa takilya. Ano sabi niya? Nananawagan ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Bangag. Kung mahina ang aking boses mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamo ng taong bayan. Sama-samang tumamo sa taong bayan. Bakit ka pa mananawagan? Bakit ka pa mananawagan sa kapatid mo? Sige nga palangga. Bakit niya kailangan manawagan, mag-post sa social media, sa media? Hindi ba kapatid niya yan? Bakit niya ito kailangan pang ipadaan sa mga interview? Hindi ba dapat kausapin niya, hoy, adiktos kong kapatid. Ito. Tinatarantado ka ng mga ganito-ganyan or part ka. Actually, hindi niya tarantado si Bangag. Kasi kasabwat si Bangag dyan at si Lisa Tanas. Yan yung katotohanan, mga palangga. So yung mga sinasabi niya
na kinakausap niya, humihiyaw-hiyaw siya sa dilim, nananawagan ako sa kapatid ko, napakadali, nagpa-party nga sila, di ba? Kasama siya, o pasikreto yung iba, nagkikita sa, hindi niya maibulong sa kapatid niya, na oy, yung pinsan nating, at saka unang-una, hindi niya pinapangalanan. Walang mga karakter, maliban sa kapatid niya, walang mga karakter kung sino yung mga pinatatamaan ni Amy Marcos. So kaya nga, sa pelikulang Hiyaw sa Kadiliman. So puro pagsisinungaling lang itong kanyang dramatization. Ano pa sabi niya? Yan, nanawagan ako sa aking kapatid. At saka kaya sabi nga, dito, puro drama lang. Ang galing ni Senator Amy sa drama. Nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin ngayon. Sinuway ka ng ilang taong akala mong makakabuti para sa iyo at sa bayan. May mga ganon. Very emotional drama. Isinuway ka. Nagsusumamo ang taong bayan. Ayun ay anong ibig sabihin yan, mga palanginging? Kumukuha si Amy Marcos na simpatya sa taong bayan sa pagsabi niya, gumamit siya ng pagsusumamo. Ginagamit niya ang taong bayan. Nagkumbaga emotional appeal ito, mga kababayan. Nakiusap ako, pakitutukan mo, sabi sa kapatid niya, ang issue ng pondo at budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa ilang departamento at sangay ng gobyerno ay labag sa batas at konsensya ng tao. Sino tong mga mambabatas na to? Bakit hindi niya pinangalanan? Bakit ayaw niya banggitin? Sige nga, anong ibig sabihin yan? Ito ay suntok sa buwan, chika boom boom lang. Walang kalinawan. Paawa effect sa taong bayan na kunyari concerned siya sa inyo. Sabi ko, kung concerned siya sa inyo, alam niyang adik ang kapatid niya. Bakit pa niya pinatakbo? Kung concerned siya at matino siyang tao, ang taong tumulong sa kanila, si Sara Duterte, ay what? Inayaan niyang gibain ng kapatid niya at ng demonya at ahas niyang in-law na Liza Canas. Kadyutahan lahat ito, mga palangga. Huwag na tayong magpapabudol muli. Dahil salita niya pa lang niya, never kayong magpabudol uli. Never, Marcos. Yung kanyang boses, wala daw siyang boses. Ano ba yung sinabi niya dito? Basta yung mga ganon. Nag-iisa lang daw siyang boses. Ayun, ang aking boses mag-isa ngayon. Nawa, ayun. Kaya nga. Kung mahina ang aking boses, sabi niya, kadyutahan ito, kalokohan ito. Sabi niya, nakikiusap ako. Pakitutukan mo ang issue ng pondo at budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mababatas, yun na nga, ganyan-ganyan. Sabi niya, ayaw kitang mapahamak, ayaw kong mabigo ang pamamahala mo. Mag-ingat tayo sa mga protektado pa rin yung kapatid niyang bangag. Bayan para sa kapakanan ng mas marami at nangangailangan. Anong kadyutahan niya? Sabi niya, ayaw kitang mapahamak. Mga palangga, ang mga litanyang ganito, ito ay, kung hindi mo gagamitin ang jutak mo, pinagtatanggol niya pa rin yung kapatid niya na ayaw kitang mapahamak. So, ibig sabihin, may nagpapahamak sa kapatid niya. Kunwari, yung mga kasabot sa Congress, sa Senate, si Tambalusos, lahat doon niya nagmamanipula ng budget. Pero yung kapatid niya, pamilya na yun pa rin ang nakikinabang. Kung matino si Amy Marcos, kung para siya, bayan ka ba o para sa pera? Well, definitely para ka sa pera. Para kayo sa pera. Dapat, kung talagang matino siya, pananagutin niya yung kapatid niya doon pa lang sa pulburonic, doon pa lang sa pagpupulburon, mga kababayan, papanagutin niya na yung kanyang kapatid. Pero bakit ganito na lang? Ganito ang drama na nanawagan ako. Kumbaga itong script na ito, isinulat niya, o may nagsulat sa kanya, para what? Number one, i-dissociate yung sarili niya o iwas-pusoy siya. Tapos emotional appeal, kunyari siya ay nagsasalta kasama ang taong bayan at ayaw daw niya mapahamak yung kapatid niya. Bottom line is, protektado pa rin ang kanyang kapatid. Protektado pa rin niya si Bangag Jr. Yan ang katotohanan dito, mga hitad. Kung tayo ay magpadalos-dalos, nasabi niya, wala siyang detalye sa mga papeles. Senador ka, wala kang access sa mga detalye, sa mga dokumento. Maniniwala ba kayo? Senador to, mga palangga. Tapos nananawagan sa kanyang kapatid. Maniniwala ka na hindi sila nag-uusap? Kahit na imbierna si Liza Canas, silang dalawa sa isa't isa, naniniwala ka na hindi sila nag-uusap? Tanga ka na lang. Kung maniniwala ka na si Amy at saka si Bangag hindi nag-uusap. Siya nga nag-push dyan na maging presidente yung kanyang kapatid na Bangag. Correct. Adictus Benedictus. Kung mahal ni Amy Marcos ang bayan, dapat noon pa lang hindi niya na pinatakbo. Meron pa siyang pasabi-sabi noon na doon kaya sa GIL ba yun? Naku, Panginoon, hipuin niyo po ang yun na napalibutan ng demonyo. Yung kapatid ko, sabi niya, hipuin niyo po dahil napapaligiran siya ng demonyo. Noon yun yung pinag-iinitan nila si Sara, di ba? Pinagtatagol pa kunyari ni Amy Marcos si Sara. Pero ano ngayon? Puro pagtatakip sa pagnanakaw
smuggling, kidnapping. Kaya wala nang mahita ang taong bayan dito sa pamilyang ito. Ang kanyang estilo, ang kanilang strategy ay old tactics ng mga korap, ng mga kawatan. Kaya yung mga eksena niya, kanyang pa-speech ba? Wala ito. Ano, takot siya kay Lisa Tanas? Baka pag nagsalita siya, hindi siya suportahan o hindi siya bigyan ng pondo during the election. At kung papangalanan niya itong mga kongresista, yung pinsan niya, ganun baka duwag si Amy Marcos? Wala, puro pasakali. Ay, ano ba yan? Apulagkay, iwan ko ba dyan? Naku, wala akong kopya, eklabush. Kung gusto niya magkaroon ng kopya, magkakaroon siya. Senador siya, kapatid pa siya ng presidenteng Bangag. So magkakaroon siya ng access, kaya huwag kayong magpa-bola. Puro kabudulan to, puro pambubola lang ang mga sinasabi ni Amy Marcos na wala siyang access. Tandaan nyo yan, Palangga. Definitely hindi siya takot. O takot na bago, takot siya sa inyo na parang, nasusumama ako kasama yung taong bayan. Pakitang tao. Kaplastikan, manggagamit, pambubudol, name it. Kasi kung gusto mo talagang batikusin, etong mga pumirma dyan na hindi binusisi yung budget na yan, national budget na yan, bakit kasasabihin mo na wala kang kopya? Bakit mananawagan ka sa taong bayan dahil binupukol na siya, tsaka siya ngayon, electionist siya eh. Kaya siya ngayon, kunyari, nananawagan sa kapatid niya. Diyan pa lang, huwag kayo nagpapaniwala dito, nagpa-interview pa siya. Nagpa-interview sa lahat ng media para manawagan sa kapatid niya. Are you? My God,